Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share na inyong mga ideas and comments. Sana nasa healthy, happy, and safe life yung lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. And we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best, pero mag-ikot muna ako ng sing-sing bago ako magsimula. So, ikutin. Nandito siya sa crown. So, meron dyan nakatagpo ng afam na nasa kanya na ang galing hanap mo. Tuloy-tuloy mo lang yan, best. And isipin mo kung siya ay siya talaga. And pray to God. Only God can make all things possible. Na ako dito sa, parang yung weather ngayon dito, parang half winter, half summer. May ganung factor. Pag summer kasi, lumalabas yung mga langaw pag nabuksan mo lang ng kunti yung pintuan. Ala, pasok na kagad. So, nasa-disturbo ang lola nyo pag nagsasalita tapos lipad ang lipad. May ganung factor. Talaga, additional mga backup dancer te. So, dahil ako magbasa sa isa sa nag-comment dito kasi very interesting yung topic mo, best. So, sana may mga nakarelate din dito. Sa mga binabasa ko naman, alam ko naman meron ding nakaka-relate dyan. Kasi halos lahat naman yung iba dyan magkapareho talaga. Ay minsan din, baka yung afam ng isa is afam din ng isa. So, ang mga ginagawa kong video is mostly based on experience ko yan. So, parang naranasan ko na yung mga naranasan ninyo. Kaya, i-share ko yung mga paraan na ginawa ko, paano ko siya nalagpasan. So, shoutout sa iyo, best. Alam mo kung sino ka. So, na-distract ako sa langaw kasi parang backup dancer nga. My God, patawarin mo ko, Lord. So, dear Ate Sally, may afam po ako. 3 years na kami. At never ko pa siya nakausap on cam. At lagi lang chat at send ng photos niya na mukha niya. Pero sa 3 years na, always sending stuffs like flowers, chocolates, and some appliances, and sometimes cash. So far, so good naman. Depende lang din talaga sa afam. Tsaka, makikita mo na seryoso talaga. Ramdam ko na seryoso talaga siya sa akin. Tapos, meron ka pa dito ang isang message, best, na sinerch mo daw siya sa Google at lumabas din naman ang name niya. So, alam kong legit talaga siya. So, 3 years, never mo pa siyang nakausap or nakita on cam. So, parang old style siya. Yung parang, nung unang panahon, hindi pa uso yung video call, mga ganyang factor. Parang sulat-sulatan lang. Naranasan ko na rin yung ganyan, best. Yung, halimbawa, nakita mo yung name niya dun sa newspapers, may ganun mga wanted pen pal, mga ganun factor nung talagang matagal na panahon na. At wanted pen pal, tapos nagre-reply naman sa'yo. At kadalasan doon, hindi lahat kadalasan is nasa ano pa sila, nasa servisyo ng bawal makalabas, nasa kulungan ba, kumbaga. Pero sa'yo, hindi ko alam kung anong style lang sa'yo, best. Kasi 3 years yan, ang tagal na yan. May kaibigan din akong ganyan. So, parang ganun din ang style. Parang pen pal, wanted pen pal, nakita niya sa newspaper. Ganito talaga ang style. Maraming pinapadala, pera, mga ganyan, katulad ng nangyari sa'yo. Tapos, ang nangyari doon, hindi talaga pwedeng mag-video call kasi walang, yun si afam, parang bawal ata mag-video call. So, wala talagang nangyari kasi nakaschedule din kung kailan siya pwedeng lumabas, ganyan, sa kulungan, ganon, so bawal sa, nasabi ba ni afam mo kung anong dahilan, bakit hindi siya pwedeng mag-video call? Kasi, pag-ibig ang pinag-uusapan, best. So, minsan pwedeng gumamit yung isang tao ng mga pictures ng bata pa siya or pictures ng kaibigan niya na feeling niya magustuhan mo. Kasi mahirap makipagrelasyon sa taong hindi mo talaga nakikita. So, talagang basihan dito is what you see is what you get. Kasi yung kaibigan ko ganyan na biglang dumating yung afam na siguro nakalaya na yun siya. Pero hindi lahat ganun na. Pero talagang nagkaroon siya ng time si afam na lumabas kung saan siya at binisita niya yung Pinay na kausap niya through ganito nga, email, chat-chat lang. Tapos marami ding flowers package na pinapadala. Tapos yung nakita niya, syempre in love siya doon. Maganda yung boses. Saka yung mga pictures, ang gagwapo, macho pa. So, type niya. Tapos biglang pumunta doon. Siyempre, wala na ibang knock the door. Sinong nandiyan sa labas? Tapos nung makita niya,
ano din yung lalaki, parang katulad ng sa'yo, best, yung kulay. So, ganyan din ang kulay. Tapos, nung sobrang takot na takot siya, hindi talaga siya lumabas. Tiningnan lang niya sa taas kung anong itsura. Sobrang takot niya kasi hindi daw ganun ang ini-expect niya na itsura. So, parang sobrang in love sila sa isa't isa nung nag-uusap sila. Tapos nung nag-meet sila, sobrang takot niya. Parang the end of the world na para sa kanya. So, parang yun ang yung last niyang kinausap. Wala na, hindi na siya naganap dahil may phobia na siya. Natakot na siya. Hindi niya type yung nakita niya yung nasa labas ng gate. Hindi niya type. Hindi na niya kinausap. Bahala ka dyan kahit ano pa yung bigay mo sa akin. Hindi kita type. So, hindi na niya kinausap. So, sa'yo, best, palaban talaga. Yung kumbaga nakabase lang yan sa feeling. Surprise yan. Kung halimbawa, ma-meet mo yan in person, depende kung magustuhan mo siya o hindi. Kumbaga, what you see is what you get. Kung whether you like it or not in real life. Kasi ngayon, in love kayo sa isa't isa, syempre, pakita mo yung the best mo. Tapos, pag nag-meet na kayo in person, kung magustuhan mo siya, hindi mas okay, mas bongga. Ang problema, kung what if pag nag-meet na kayo in person, sobrang takot na takot ka at hindi mo talaga siya type at hindi mo talaga siya matanggap. Kumbaga, desisyon mo na yan, best. It's not easy to change anymore your decision. Halimbawa, kung nag-meet na kayo and hindi na yan, ang dami nyo ng pangarap, nakaplano na, mahirapan ka nang makapagsalita ng, hindi ko pala type yung mga nasabi ko, parang ganon. So, mas okay talaga na ikausap mo yan. May ano ata to eh. Hindi natin na alam kasi hindi naman lahat eh. Baka na ano pa yan siya, best. Baka pareha siya ng kaibigan ko yung sitwasyon. Natanong mo ba, bakit 3 years hindi niya nagawa yon? Kasi yun yung parang mostly dahilan. Yung mga ganon, yung sinabi ko, naka-ano pa siya, ilang taon pang serbisyo dapat tapusin bago siya makalaya. So, parang ganon. Natanong mo ba yan kung ganon ang sitwasyon niya? At kausapin mo yan, best. Kasi kung future ang pag-usapan niyo, asawa-asawa, ang pag-aasawa, hindi yan desisyon pang bata, pang matanda na yan. Pang matured yung desisyon na ganyan, best. Kasi panghabang buhay na yan. Kung sino pipiliin mo, yan na yon. Hindi yan pwedeng ito nang pinili ko ngayon, bukas hello, basura kita, hindi kita tight. Hindi yan pwedeng ganon. Pag yan na yon, yan na yon. So, siguraduhin nyo na yung kausap ninyo is talagang meron kayong naramdaman feeling ninyo na sa totoong buhay yung na-meet nyo, nakita nyo. Mahirap mag-decide ng hindi nyo talaga nakita. Posibleng in love kayo ngayon. What if in real life, hindi nyo type? Katulad ng kaibigan ko. Hindi niya type, hindi niya mag-guess. Talagang biglang nakalimutan niya lahat ng mga kabutiang ginawa ng lalaki, yung flowers, chocolates, kung ano pang pinagpadala package pa, pupunta pa siya ng ano doon, post office para magkuha ng package doon. Tapos may pera pa, yung ganong factor ang padala ng lolo nyo. Pero yung nakita niya, parang hindi talaga niya matanggap. So, mahirap yung ganon. Kailangan palaban ka at matapang ka sa desisyon mo pag ganyan. Kasi never mo siyang na-meet. Never mo siyang nakausap on cam. Ibig sabihin, hindi mo talaga nakita yung personal itsura niya. Yung itsura talaga niya. Yung panahon natin ngayon ay high-tech na tayo, best. Wala na tayo sa lumang panahon na hindi talaga pwedeng mag-video call kasi walang another way. Ganun, nung unang panahon, ganun eh. Kahit nga cellphone, ang hirap makapag-cellphone ng may camera. Parang ano lang talaga, yung cellphone na pang text and call lang. Yun yung nung unang panahon. So, ngayon, nasa high-tech na tayo ngayon. Kahit Facebook Messenger mo yan, kitang-kita mo na yan kaagad. Yan, may malalim ang dahilan yan kung bakit di siya pwedeng mag-video call sa'yo. At saka, 3 years na yan, best. 3 years na yan, matagal na yan. So, yung time na ginugugol mo dyan, buhay mo naman yan, best. So, ikaw masunod. Kung iyan ang gusto mo at feeling mo, dyan ka masaya. At kung feeling mo, anuman ang mangyari, anuman ang itsura nito sa personal, ay tanggap mo. So, nasa sayo na yan, best. At sana naman, wala kang pagsisihan sa ganyan. Hindi tulad ng kaibigan ko. At ang sabi mo dito, depende lang talaga sa AFAM. Depende yan, best, sa sitwasyon ng AFAM. Kasi mostly sa mga AFAM ngayon, na seryoso at mahal ka, never yang gagawa ng ganyang bagay na hindi ka kausapin. Kung seryoso yung AFAM mo, baka naman talaga yung dahilan niya is talagang hindi talaga siya pwede mag-video call dahil bawal dun sa kung saan siya. Dapat alam mo kung anong dahilan, best. Anong dahilan at hindi siya pwede mag-video call sa'yo? Bawal ba sa kanya?
Sinong nagbabawal sa kanya? May karapatan kang alamin lahat yon kasi girlfriend ka. So, may karapatan kayo sa mga boyfriend nyo. Pero hindi ibig sabihin na pag-aari mo na yan ng buong buhay. May karapatan kayong magtanong kung anong gusto nyong itanong. At karapatan na lang sagutin yon. At ganun talaga ang dapat nyong gawin para makapag-decide kayo. Sobrang daming afambes na gusto kang makita at ma-video call every time na may free time siya. Pero pag ganito naman ang style mo na okay lang na hindi makita. Pero ang advice ko lang, kung ano man ang makita mo sa personal, kung hindi mo man siya type, or type mo man siya or hindi, kailangan mong tanggapin yon. Kung type mo siya, ay mas okay, party-party. Pero kung hindi mo talaga siya matake, kung hindi mo siya matanggap, mahirapan ka nang umiwas doon. Pag na-meet mo na yan in person, tapos hindi mo siya type, mahirap yon. Yung kaibigan ko kasi hindi siya nagpakita, so nakawala siya. So hindi siya nagpakita. At alangan naman halongkatin ng afam yung bahay nila. So walang magawa si afam, umuwi na lang siya. So wag mong ipilit yung sarili mo sa taong hindi mo gusto. Mahirap yun, habang buhay mong pagdurusahan yan. So ikaw best, kung dyan ka masaya, so nasa sayo na yan and we're happy for you. And pray to God na sana hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Kasi sa panahon ngayon, dapat nakita nyo ang mga afam na kinakausap ninyo. Kasi mahirap yan. Yung kinakausap nyo ngayon, at lalo na pag pinag-usapan nyo is future life, together, ganung factor. So, dapat may feeling din kayo sa taong kausap ninyo. The more na nakikita nyo yung afam ninyo, the more nyo ma-feel kung siya ba talaga ang gusto nyo or hindi. Ganon yun ba? So, katulad ng panonood nyo sa mga videos ko, so, ma-feel nyo yan kung gusto nyo magstay sa akin or hindi. Ma-feel nyo yan. Kasi nakikita nyo ako. Kung sa radyo lang naman, so depende na yun. Pero ibang topic na yun. So, good luck sa iyo, best. And pray to God na sana guide ka ni Lord kung anong dapat mong gawin. Basta mahalin mo ang sarili mo at make sure na kahit papano, tanungin mo si afam mo, I wanna see you through video call. Ganon. Kung mahal ka niyan, hahanap ng paraan yan. Ang taong mahal kayo, maraming paraan. Ang taong hindi kayo ganun ka-importante, maraming dahilan yon, ganun yun. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. Magbasa mo na ang comments dito. Shoutout sa iyo. And we're happy na naging masaya ka dyan. Enjoy nyo lang. Basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Kay Daily Vlogs, Ate Sally, nakahagaan ng loob yung mga payo mo. Maraming salamat sa iyo, best. Ay, hi, Ate Sally. Salamat talaga sa video mo. Nakaka-help sa akin. So, maraming salamat. Ang video naman na yan is para sa inyo. Para kahit paano mayroon kayong nasundan na matinong daan. May ganun pa ang tinudaan. So, kumbaga, naranasan ko na kasi yan ba? So, nalagpasan ko na yung mga dinadaanan nyo ngayon. Kay Lourdes Sordilia, pamangkin ko yan. Ingat ka dyan, Lorne. So, kay Rose Barros, pasaway yan yung ikaw magbayad sa mga receiving fee. Mag-ingat kayo sa mga afam ninyo. Kung ganyan, kayo ang maglabas ng pera, naku, huwag kayo mag-interest dyan. Mahirap na. Sa mga afam na mahal kayo, hindi kayo maglalabas ng pera dyan. So, kay Diana Cabansago, Daisy Sally, para sa Sander, basura mo na yan. Matagal na yung 4 years, tapos may interest pa sa iba. Naku, di pa na kontento sa'yo. Maraming matinong afam. Pray ka lang kay God, keep safe everyone. Tama, best. Huwag niyong sayangin yung oras panahon ninyo sa taong hindi kayo sure. Ibasura niyo kagad yan. Kaya ang advice ko sa inyo, dapat lagi kayong prangka. Dapat itanong nyo kaagad sa afam ninyo, nakausap ninyo, kung ano ang gusto nyong itanong. Para masagot kaagad niya yan at para makapag-decide kayo kung yan ba ang afam na yan, ibasura or manatili sa inyo. Ganun pagjagaan. May ganun factor. Betrima L. Thank you, Miss Sally. Naliwanagan po ako ng marami. Hulog ka po ng langit. I think I did the best decision dahil sa'yo. All the best. Maraming salamat sa iyo, best. Ano ba yung advice ko sa iyo? Yung mga afam ninyo na pumapatol pa sa dami account ninyo, mahirap yon. Hindi pa yun kontento sa inyo, best. Kasi nag-entertain pa ng iba. Lalo na pag nagpapakita ng interest, naku, mahirap yan. Kay Abigail Alfaro, hi, Ate Sally, pakiikot naman ang sing-sing mo. Kung kami na talaga ng afam ko ngayon, thank you. Kasi ginawa ko. Andito ka naman sa broken heart, best. Anong nangyari sa'yo? Broken heart ka ba before? Before na-meet yung afam mo ngayon? Ano ba tong afam na kausap mo ngayon? Okay ba siya? Pasado ba siya? And thank you, Lord, ba ang masasabi mo? Kasi either ito ang mag-broken ng heart mo or yung the past is broken-hearted ka. May ganung factor. So, ingat ka dyan, best. Pagpili niyo yung mga afam ninyo, piliin niyo yung afam talaga na pumasa sa gusto ninyo. Para wala kayong pagsisihan. Kay
Chi Agustin. Kaya ako, 50-50 lang ang feelings mo dyan. Huwag masyadong nagpa-carry away sa feelings mo towards a fam. Kasi, kapag naghiwalay kayo, feeling mo, end of everything na. Huwag masyadong seryoso. Hinahinay na para di masaktan. Yung biglang sin na lang yung message nyo. Sobrang close kayo nung una. Feeling mo siya ng destiny mo. Pero biglang sin ang message mo. Hindi mo alam nung nagawa mong mali. So, kaya ang sabi ko sa inyo, enjoy nyo lang yung moment na kausap nyo yung afam na feeling nyo okay. Isipin nyo lang na, if siya yung afam ko forever, siya. If not, hindi, bahala ka dyan. Dapat matapang yung isip ninyo. At yan ang nauuna kaysa yung puso nyo. Unahin nyo yung pag-iisip ng posibleng ganyan. Para pag ano man ang mangyayari, matibay pa rin kayo. Para sa second afam. Tama naman talaga. Dapat laging advance yung isip ninyo na kahit papano, prepared kasi yung isip ninyo. Pag once na nawala yung afam nyo at tas hindi kayo prepared, masasaktan kayo at mahirapan kayong mag-move on. Kasi gusto nyo yung ibalik yung dati. Pero hindi naman pwede na. Lalo na pag may nakita na yung mas okay sa'yo. So wala na yung time sa'yo. Ikaw yung kawawa. So dapat mag-isip kayo ng mga advance na if siya, is siya. Bahala siya kung hindi. Ganun factor, hindi ko siya kawalan. Dapat mag-isip kayo ng ganun. Kay Bernadette Cananya, Dear Ate Sally, always po ako nanood sa inyo. May ka-elder po ako, 4 months, sabi niya, magkita daw kami. Once po na gawa ako ng ibang account, tinawagan niya ako, sino daw ako? Hindi niya kilala boses ko. Lagi po siya chat everyday and call. Advice lang po, seryoso po ba ang ganon? Thank you po. Ang tanong ko lang dito sa iyo, best, nagdano siya? Tinanong ka niya kung sino ka daw. Kasi tumawag ka. Mostly gano'n naman sagutin natin eh. Kung may tatawag sa atin, sino ka? Siyempre, who are you? Siyempre, magtanong ka baka importante yon or baka inutusan ng kaibigan mo o pamilya mo na ikaw ang tawagan. Gano'n. So, nagtanong siya. Ang tanong ko lang dito, sabi mo, lagi po siyang nag-chat everyday and call. So, ang lagi niyang chat everyday and call, sa'yo mismo ba? Or doon sa dami account mo. Kung yun, doon siya sa dami account mo, naglaging nag-video call and chat, basura mo yan. Pero kung sa tawag mo, ang sagot lang niya sino ka? Normal lang yan, best, na magtanong siya na sino ka, kasi hindi niya alam kung sino ka. So, baka importante ka, kaya baka importante yung tawag. So, kaya sinagot niya. So, yun lang masabi ko. Kung lagi siyang video call and chat sa'yo mismo na real name mo, na kilala mo siya sa ganyang name, hindi sa dami account mo, posible rin seryoso yan. Pero huwag ka masyadong magtiwala kasi hindi nababase sa laging video call and chat yung pagiging seryoso ng isang afam. Marami dyan na wala lang talagang makausap or gusto lang talagang may kausap at medyo type ka niya, kaya ikaw ang laging video call and chat niya. Pero once na may nahanap siyang mas okay sa'yo, iiwanan kanya or sin na lang yung message nyo. Kaya hindi basehan yung laging video call and chat. Kung siya, is siya. Kung may time and effort yung afam nyo, bigyan nyo rin siya ng time and effort. Ma-feel nyo naman yan. Kung habang tumatagal kayo, lalong nag-improve siya. Kung dati kinikilala nyo ang isa't isa, parang friends lang, habang tumatagal, future plan ang pag-usapan. So, seryoso yung mga ganon. Future plan ang pag-usapan. Hindi lahat ng nagsabi ng future plan is yan na yon. Marami ding future plan dyan. So, yung mga langaw na distract ako. So, marami ding future plan dyan. Pero hanggang plan lang, wala sa gawa. So, mahirap na. Baga, go with the flow lang kayo and pray to God. Kung siya, is siya. Pag hindi, is hindi. So, ganun lang yun. Maraming salamat sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe sa inyo. Good luck.